beloved Boss Mike Cervera. Eto tingnan nyo, isang yung mga DDS, binanatan ng isang vlogger. Sunog. Kalat ng fake news. Pakinggan nyo si Nene bago natin bigyan ng reaksyon. Abay, totoo ito. Ganito yung mga DDS. Grabing magpakalat ng fake news si DDS vlogger na mahilig sa himod puwet. Kung pwede ko lang mahalin tulad sa hayop yung ugali nito, baka mas masahol pa sa hayop. Itong si DDS vlogger / fake news, ito yung siste nakalagay sa kanyang social media na binudol daw ni President Ferdinand Bongbong Marcos at Mayor Isko Moreno, si Congressman Leviste. Bakit? Paano nangyari yon na binudol? Eto, mga pinagkakalat na naman daw ng mga DDS vloggers na ang Pangulong Bongbong Marcos at Isko Moreno ay binudol daw po si Leviste. Bakit daw binudol? Kasi daw yung pinamimigay daw na bigas, yun daw po yung dinonate nung Leviste. Hindi naman daw donate talaga ni Pangulong Bongbong Marcos yun. Grabe, no? Ang tindi ng mga DDS talaga, no? Matindi sila mag-isip, Ito na nga, mga kababayan, Ito na, yung maliwanag na isang halimbawa na talagang itong mga taga-suporta nilang mga DDS, no? / bobo. Mga kababayan, utu-utu talaga. Ay, biruin ninyo ganyang mga balita, napapaniwalaan nila. Umaamin, nga, kaya naman pala, grabe talaga, sibangag. Oy, grabe ka, Grabe ka, Isko, traidor ka. Ganon yung mga banat ng mga bobo, Pero nung mga kababayan, nakita nga ho, di ba kayo, nakita nyo? Si Pangulong Bongbong Marcos nga yung gumaganong-ganon, di ba? Na namimigay na ng bigas at ginaya pa nung bobong bayoteros at kumuha pa ng nasa mesa at gumanong-ganon din. Hindi ko magets kung para saan yun. Alam nyo mga kababayan, talagang mahihina ulo Ang hihina ng ulo nila. Tuloy, ate, ano ba yan? Dahil daw, itong ibinigay na bigas ni Congressman Leviste sa Maynila, inirepak. At ayun daw yung pinamigay dun sa biyayang bigas. Mga mamamayan sa Maynila, kung hindi ba naman gonggong to? Ito si DDS vlogger na to, na fake news, kulang sa kaalaman. Lahat ng mga sinasabi niya, inilalabas niya sa social media niya regarding kay Mayor Isko Moreno. Hindi niya pinag-aaralan, makagawa lang ng fake news laban kay Mayor Isko Moreno. Unang-una, paano mangyayari yan? March pa lang, sinasabi na ni Mayor Isko Moreno na may programa si President Ferdinand Bongbong Marcos na ibababa sa Manila. Kung isa-summarize mo, nag-donate si Congressman Leviste kamakailan lang nung isang linggo. Late na. Nauna na yung pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos at ni Isko Moreno na tutulong sa Maynila. Huli na nga yan si Leviste. Hindi natin hindi ho natin sinasabing walang kwenta yung binigay. Malaking tulong ho yun dahil tulong naman ni Leviste. Pero yung gagamitin na yung tinulong ni Leviste, mga kababayan, yun ho yung ginamit ni Isko Moreno at ni Pangulong Bongbong para magpapogi. Ganun ho ngayon yung naratibo ng mga DDS. Yun daw tinulong, binigay ni Leviste, yun daw yung pinamimigay ni Pangulong Bongbong Marcos at ni Yorme. Grabe sila, mga kababayan, Tindi. Exact date na nag-donate si Kong Leviste, April 14, 3 p.m. Then, yung event naman ni President Ferdinand Bongbong Marcos, April 16, if I'm not mistaken, 9 a.m. Tingin mong gunggong ka, marerepak pa yun agad-agad. Ganun ba kalakas ang manpower? Pangatlo, sinasabi mo, 1,000 lang yung beneficiary.
Gonggong, 80,000 yun. Naragis ka, mag-research ka naman muna. Eh, ang bobobo nga kasi ng mga DDSA. Ate, no? Oo, alam mo, sa totoo lang, no, nakakahiya. Sa tanang buhay nyo, alam nyo, mga kababayan ko, di bali na ho, na kayo, kayo masabi na isang hamak na dukha kaysa ho matawag na DDS. Alam nyo na mga kababayan, mas okay na po na tawagin kayong dukha kaysa tawagin kayo na isang DDS. Ay, naku, nakakadiri. DDS ka, no? Yung ganunin ka, Diyos ko, parang binastos na yung buong angkan mo. Para bang sinabihan ka na ng lahat ng, mula sa ninuno mo pa hanggang sa'yo, mga bobo. Ano, kapag tinawag kang DDS, mula sa ninuno mo, binastos na. Mula sa ninuno mo hanggang sa'yo, bobo talaga. Parehas tayo ang hiliton talan. Dukha ako. Diba? Mas okay pa yung pag tinawag nila na dukha tayo eh. At least yung dukha, mga kababayan, tayo yung dukha. Mga lumalaban kasi tayo ng parehas. Oo. Sila, putik na yan, mga kababayan, mahirap po yan. Nilalaban nila yung sarili nilang katangahan. Di ba? Yaan, mga kababayan. Tuloy. Bago ka gumawa ng kwento, grabe ang ka-fake newsan mo. Ang apat, yung 4,000 na sacks of rice, kasya ba yun sa 80,000 sacks of rice? 80,000 ho yung pinamigay ni Isko eh. At ni Pangulong Bongbong, 80,000 ho. Kita nyo, napakarami. Natig 10 kilo? Grabe ka talaga. Ubo mo. Grabe talaga ang fake news netong DDS vlogger na to. Sa social media account mo, sirang-sira mo si Yorme, no? Ito lang naman yung kinakahimutok netong DDS vlogger na to eh. Na si Yorme ay kasama ni President Ferdinand Bongbong Marcos. Kaya ayun, panay ang paninira sa kanyang social media account. Correct. Kahit magpakalat pa ng mga kalokohan or fake news. Sana sa mga manonood netong DDS fake news vlogger na to, sana mag-research din po kayo at alamin kung ano talaga yung legit. Tama. Yan. Hindi ho sila kasi nagre-research. Basta lang makatira ng makatira. Ganun kabobo ho eh. Ganong katangak, ganong kamangmang ang mga DDS. Kaya pagka DDS, alam nyo na. Baka buong lahi niyan, mga tanga, mga bobo, mga mangmang. Diba? Diba? Yaw. DDS, kasla, nakaraman nga baod. Diba? Isugaro na, kininana. Kita nyo mga kababayan ko? Yan ho eh. Tulad niyan, 'di ba pinapakalat nila na si Saldi ko raw ay hindi naman daw totoo na nahuli ng Czech Republic. Ng bansang Czech. Ano po? Eto na ngayon mga kababayan ko. Para sa isang patunay na naman na totoo yung sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Na na si Saldico ay nasa kustodiya ng gobyerno ng Czech Republic, mga kababayan. Di ba? Pakalat si Maharlika, pakalat si Harry Roque, pakalat ang mga putang inang mga bobong mga DDS. Di ba, mga kababayan? Yan. Pinangungunahan ng mga nagnanana ng mga ari. Yung mga nagnanana, yung mga ari nila. Yan yung mga nangunguna. Yan tingnan nyo. Paano ngayon ito? Exclusive. Czech police confirm intervention involving Saldico. Rappler ho yan. Mga kababayan. According to media outlet Rappler, in an exclusive report after it reached out to Czech authorities, they confirm, kinumpirma ho, ng police operation, ay involved nga daw yung nagngangalang Saldico. Kita nyo mga kababayan ko, anong pinapakalat ng mga DDS na nagnanana ang mga itlog at mga kipay?
Ano? Di ba? Hindi raw totoo. Nagpapakalat ng fake news yan. Si Bangag. Ganon sila mga kababayan. Galit na galit eh. Kung ano na lang tinatawag nila. Kaya pasensya na ho kayo kung namumura natin si Sara Duterte. Kasi deserve naman eh. Yung deserve na murahin, hindi ho namumura ng mga DDS na bobo. Yung hindi niya deserve na binabastos, yung po yung binabastos nila. Katulad ni Pangulong Bongbong Marcos. Kung ano-anong tinatawag nila. Eto na ngayon matindi. Kapag binalikan natin sila, feeling victim na. Sabihin, ang bastos talaga ng mga vlogger ni Bongbong Marcos. Ang babastos talaga ng mga loyalista. Hindi ba naman mga tanga talaga to, no? Binabalik lang namin sa inyo yung mga ginagawa nyo. Tapos, kapag kayo ay binalikan namin mga putang ina nyo, papiling victim kayo. Galit na galit. Eto ba, ang pinagmamalaki yung vlogger. Tingnan nyo mga kababayan kung paano bastusin si Rodrigo, si PRRD. Tingnan nyo kung paano bastusin si Tatay Digong. Pinipitik pa yung itlog ni Mike Cervera. Tanginan nyo! Sikat ako sa mga DDS ngayon, ng mga bobo. Nagsusumbong sa mga followers nila. Sabi ba naman, tignan nyo, mga kababayan, si Tatay Digong, binabastos netong Mike Cervera na ito, pinipitik ang itlog at bayag ni PRRD. Tapos galit na galit sila nung nasa airport kami. Tingnan nyo, ito, bastos talaga. Itong Mike Cervera na ito. Ayan, minumura minura si Baste. Ay, ilang yan mga kababayan. Nagsusumbong sa mga followers nila. Patangan nyo. Hindi nyo ba kaya na ipaliwanag at dumibang ng mga banat ko? Susumbong sila eh. Ayan ho, mga kababayan, ang ating susunod na Pangulo ng Pilipinas. Ito ho, binababoy ng nagngangalang Mike Cervera na vlogger ni Bangag. Grabe. Tapos tayo na ngayon ng fake news. Tapos papiling biktima na sila. Feeling victim ay mga kababayan ko. Sa totoo lang ho mga kababayan. Tayo ay hindi ganyan. Sukdulan na naaaral lang natin na hindi nila tayo pakikinggan, hindi tayo papansinin kung hindi natin gagamitin yung mga lingwahe na ginagamit nila tulad ng putang ina mo. Di ba? Di ba? Tulad ng gago, gano'n. Di ba? Yung mga ganon, mga kababayan, na halos lahat na ay idamay nila, pati anak, pati pamilya, dinadamay, di ba? Mga kababayan ko, dito pa lang sa unang baitang pa lang, doon pa lang natin nilalabanan. Gamit-gamit ang lingwahe nila. Oo. Kung ano yung lingwahe nila, ginagamit natin sa kanila. Ayun, mga nagkukusay-say. Agkusay-kusay. Agkuyadyadda. Kininada amin. Natatawa na lang ho talaga ako mga kababayan Magbasa kayo ng comment kasi tsaka tumingin kayo. I-search nyo mga kababayan sa Facebook. Nako, lutang na lutang yung pangalang Mike Cervera. I-google ninyo mga kababayan ko. I-google ninyo. Napakaraming lalabas. Ayop na yan. Nandito na si Saldi ko. Sabi ni Saldi ko. Akala nila nasa Czech Republic ako. Totoo naman yan mga kababayan. So yan
kumpirmado na ho na nando doon talaga. Oo. Our beloved Boss Mike Cervera.